We give you glory, we give you praise. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po aming Ama El Shaddai sa ika-33 taong anibersaryo na ibinigay mo sa Masantol Chapter. Salamat Lord. Kahit nag-brown out, nag-provide ka pa rin ng generator upang kami, O Lord God, ay makapakinig ng iyong mga salita. Salamat Lord, kami nagpapakumbaba at patuloy po naming hinihingi ang iyong pagsama, ang iyong kapangyarihang dadaloy upang kami mabusog, lumakas, tumatag at patuloy na magkaroon ng pagbabagong buhay. Salamat El Shaddai sa hapong ito. Inaangkin na po namin ang tagumpay, biyayang ibinigay mo na, inaangking answered prayer na ang bawat isa po sa amin. Sa ngalan mo Jesus, katuwang ng panalangin ng aming Inang Mariang Birhen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord.
Malakas na palakpak para kay Yahweh El Shaddai. Yung mga natira, pumalakpak. Sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah! Yan, sabi mo sa iyong katabi, salamat. Salamat! Hindi ka nagmadali. Hindi ka nagmadali. Well, talagang dumadating talaga yung time ng ganun. No? So, ang tema po ng Masantol chapter, it's all about 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Sabi po ng English translation, 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, mga kapatid ko, and the new has come. No? Sa Tagalog naman po, sabi ng Bible, mga kapatid ko, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napapalitan na ng bago. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Malakas sa palakpak kay El Shaddai. Okay, upo na po kayo mga kapatid. Salamat, no? Salamat po sa natira. Salamat po, talagang ganyan, ano ho, no? Buong Pampanga po ay nag-brand out, no? Buong Pampanga. Di lang po ang Masantol. So, salamat sa ating kapatid na talaga namang napakasipag, nanghirampan ng generator, ayan, no? Para matuloy lang. Sabi ko sa mga nanay natin dun sa likuran, magtotok po ako ng 4 na oras. Ano? Para tama-tama. Wala tayong makikita kundi taang mukha na lang natin. Well, salamat po. At sa mga core groups ng Masantol, congratulations, no, sa mga choir. At syempre, kay Brother Marlon, tsaka kay Brother, ang kapatid nating isa, Brother Joel, no, na tumulong para sa mga awit. At sa mga workers po, salamat. Kay Kuya, napakasipag po, talagang maganda po. At sa lahat, sa mga sumuporta, at sa mga dumalo, salamat po sa inyo. Yung mga umuwi na, okay lang naman po yun. Baka malayo ang mga bahay nila. No? Ako po, malapit lang bahay ko, dyan lang sa kabila. Dasmariñas, Cavite lang po ako. Yan, no? So, ang kanilang tema ay 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ang topic po nila ay pagbabago. Pero maganda po, sapagkat pag inalam po natin ang salita ng Diyos, the more na inalam natin ay magiging maganda naman ang lahat ng bagay. No? Bago ang lahat, i-shout out muna po natin yung mga kasama natin sa internet, no? Diyan sa Malta, Europe, 2, Malaysia, 4, USA, 3, Pilipinas, 295. Wow, praise God, no? Hong Kong, 5, Saudi, 4, France, 4, Singapore, 3, Thailand po, 2, at mag-a-anniversary po ang Thailand chapter. Pagpalain po ang inyong anniversary ni Yahweh El Shaddai. Ang Jordan, 3, UAE, 6, Qatar, 5. Ang Masantol, 1,259,555. Kompleto yun. Complete. Masarap sanang maglakad, kaya lang pagpapawisan po ako, mga kapatid. Yan, So, hindi na lang po ako maglalakad, ha? Dito na lamang po ako, no? At alam ko naman, di pa naman huli ang pagkikita natin, meron pa pong apalit sa Biyernes, mga kapatid, no? So, anniversary po ng apalit sa Biyernes, inimbitahan po kayo. Bukas po, nasa Makabebe po ako, punta kayo ng Makabebe, ha? Doon po ako magtotok bukas sa Makabebe, no? 2 to 4, tapos doon po sa kila Nanay Belen, no? So, tayo po iikot sa Pampanga. Kaya dito, hindi ako makakaikot. Doon na lang po sa Apalit. No? Punta kayo sa Apalit, mga kapatid, ha? No? Ang oras din po sa Apalit ay 12 to 6. No? At may mas din po doon. Maganda. At salamat kay El Shaddai. Pareho yata ang 33rd anniversary. Ang Apalit at saka ang Masantol. So, salamat kay El Shaddai. At sa mga anak po ng Masantol, ang Nigi, ang Bulacos, yung kailan nanay, no? Saan pa? Kaingin. No? Saan po, sister? Sa Pangkawayan. Ayan, no? Consuelo. Yan ang mga anak ng Masantol.
Kaya congratulations po at patuloy pong magkais at magsama-sama, mga kapatid. No? So palakpakan po natin si Yahweh El Shaddai, mga kapatid, sa pananampalataya. Ang isa po sa magandang topic ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, it's all about reclaiming, sabi po dito, reclaiming the identity and purpose. No, reclaiming. Pag sinabing reclaiming the identity or our identity and purpose, sapagkat nang magkasala tayong mga tao na wala naman talaga ang ating pagkakakilanlan. Ano ho? No. Tayo ay, sabi ng Genesis 1:26-27, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang kawangis at kalarawan. Ha? So, nang magkasala si Eva at Adan, nawala yung pagkakakilanlan nating mga tao. Kaya isipin mo, may mga taong tinatawag sa kapwa, hayop ka talaga. Hindi naman tayo hayop eh. Ano ho? No. Tapos, sabi ng mga science, ang tao daw ay highest form of animal. Tapos tayong mga tao daw, nanggaling sa unggoy. O, papayag ba kayo? Tanungin mo ang iyong katabi, payag ka ba? Tanungin mo katabi mo, sabi mo sa katabi mo, payag ka ba? Galing ka sa unggoy. Sino po ang payag? Galing sa unggoy. Ako, hindi ako napayag. No? Biblical, hindi po tayo galing sa unggoy. Tayo po ay nilalang ng Diyos. Ha? Ginawa tayo ng Diyos. Saan natin mababasa yan? Awit 149, mga kapatid, no? In Psalms 149, mababasa po natin sa salita ng Diyos na tayo ay nilikha ng Diyos. Ayon sa kanyang larawan at pinagpala tayo kasi si El Shaddai ang humubog sa ating mga o sa sinapupunan ng ating nanay. No? I think 139 sa 139 ng awit, mga kapatid, nandun yan. Kaya tayo ay nilikha ng Diyos ayon at ginawa sa kanyang kawangis, hindi sa kung sino-sino pa man, mga kapatid, sa pananampalataya. O, basahin natin. Awit 139 verses 13 up the following verses. Sabi rito, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Yun. Ang sangkap natin, ang Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Yan. Kaya yung hindi naniniwala sa Bible, akala nila ang tao galing sa unggoy. Pero tayong Katoliko, magbasa tayo ng Bible. Sabi ng Bible, anong sabi ng Bible? Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Verse 15, ang buto ko sa katawan, noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, dooy iyong napapansin. Yan, no? Kaya yung mga tinuturo ng eskwelahang ang tao ay galing sa unggoy, mali yun. Sabi ng verse 16, ako'y iyong nakita na hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Batid mo. Sabi po ng awit, alam ni Yahweh ang haba ng ating buhay, no? Ang akin pong pamangkin ni Sister Wife, kanina pong umagay, kinuha na po ni El Shaddai. So namatayan po ang aking Sister Wife, ang kanyang pamangkin. Sa side po niya, batang-bata, 30 plus lang po ang edad. So maaaring hanggang doon na lang siya. Diba? Marami talagang sa panahon natin ay nawawala ng buhay ng maaga. Pero
Diyos lang ang nakakaalam. Sabi mo sa iyong katabi, Diyos lang ang nakakaalam. No? Diyos lang ang nakakaalam ng haba ng ating buhay. Kaya hanggat nabubuhay tayo ngayon, mag-enjoy na. No? Amen ba? Enjoy lang. Magsaya tayo, magpuri kay El Shaddai, makinig ng salita ng Diyos, umati ng banal na misa, gumawa ng tama. No, tama na po yung lagi na tayong ma-stress ng ma-stress. Kung wala kang pera, huwag kang ma-stress. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang ma-stress kung wala kang pera. Amen ba? No, kung ikaw na may sakit, huwag ka rin ma-stress. Gagaling pa tayo. Diba? Sa banal na misa, hindi ako karapat-dapat na, na tumawag sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kaya pinagpala tayong nagsisimba. Pag nagsisimba ka, maririnig mo yan. Pag hindi ka nagsisimba, lagi nila maririnig mo, buwisit! Diba? Diba? Mura dito, mura doon. Diba? Mong, yan, mo. Yan, no? Kasi wala kang simba. Pero pag nagsisimba ka, kahit may sakit ka, lahat tayo may sakit. Pagpunta natin ng loob ng simbahan, kayang-kaya ni Yahweh El Shaddai pagalingin ang bawat isa sa atin. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, gagaling ka, lalakas ka, pinagpala ka na. Amen ba? So, reclaiming, my dear brothers and sisters in Christ, our identity and purpose. To reclaim our identity and purpose, first and foremost, we must be united with Christ. Ayan. Sabi mo sa iyong katabi, dapat kaisa tayo kay Kristo. Di ba? Hindi mo marireclaim, mababawi, hindi mo makukuha ang iyong pagkakakilanlan at layunin without uniting with Jesus. Kaya sabi ng Bible, if anyone is in Christ, is in, nakapasok, naka-unify, naka-unity. Hindi mababawi ng tao ang lahat without Christ, mga kapatid. Wala tayong mapapala sa mundong ito without Christ. At hindi mo mababawi ang pagkakakilanlan mo pag wala si Kristo sa buhay natin. Pero pag nasa puso mo si Kristo, nasa buhay mo si Kristo, kaisa ka ng Panginoon. Lahat ng nawala sa'yo, ibabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, kailangang kaisa natin. Kaisa tayo kay Kristo. Amen? So yan po yung una. The first, so that we reclaim our identity and purpose, we must united in Christ. Mga kapatid, sa pananampalataya. Second, sabi po dito, kapag tayo po makiklaim mo lang ang lahat ng bagay, na nanggagaling kay Kristo, una, we must united with Christ. Second, we must be in Christ. Be in Christ. Or with Christ. Kasama mo ang Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, dapat kasama natin si Kristo. Diba? Pag hindi mo kasama ang Panginoon, hindi po tayo mga kapatid sa pananampalataya, hindi natin marireclaim ang lahat ng bagay. Sabi po ng 2 Corinthians, punta po tayo ng 2 Corinthians chapter 5, verse 16, or verse 15, sabi po ng salita ng Diyos. Mga kapatid sa pananampalataya, tignan po natin muli yung ating pong binasa. 2 Corinthians chapter 5, verse 16 or 15. Ano ang sabi ng verse
15, mga kapatid, sa pananampalataya. Ano ang sabi ng verse 15 ng 2 Corinthians? Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo. Ayan. Para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. So we must, with Christ, mga kapatid ko, not only in Christ, but with Christ. Diba? Pag sinabing with Christ, kasama natin si Lord. Kasama mo siya. Kasama ko siya. Pag wala si Lord, wala kang marireclaim. Wala kang mababawi. Patuloy tayong magugupo ng maraming bagay sa buhay natin. Pero the more nakasama mo ang Panginoon at kasama mo si El Shaddai, tandaan mo, hindi man biglaan, unti-unti, mangyayari ang lahat ng bagay sa buhay natin. Kami sharing ni Brother Joe Luway, sharing ko rin po, mga kapatid, kung wala si Lord sa buhay ko, mahirap. Hindi madali ang buhay. Pero salamat, palibasa kasama na natin si Lord ngayon, ang buhay ko ay kasama si Kristo. Hindi ko po sinasabing wala pa rin hirap. May tiisin pa rin, marami pa rin mga bagay. Ang masarap gumagaan. Ayan, no? Amen ba? Amen ba? Ang masarap, kapatid ko, kahit na maraming tiisin sa buhay tayo ngayon, nakaka-recover tayo. Pag wala ka kay Lord, mahirap makarecover. Pag wala ka kay Lord, hindi mo kasama si Lord, hindi ka makaka-recover. Pero, kahit magkanta hirap-hirap ka na, at sinimulan mong ilagay muli ang sarili mo kasama si Kristo, lahat ng bagay, di man biglaan, unti-unti, makaka-recover ang mga taong may Kristo sa buhay. Amen! Pag wala kang Kristo, mahirap kang makarecover. Pero pag may Kristo ka, kayang-kaya mong makarecover. Sabi mo sa iyong katabi, kayang-kaya mong makarecover. Basta may Kristo ka. Kaya sabi niya, if anyone not only is in, but with Christ, all things we can reclaim. Marireclaim mo, makukuha mo, mapapanauli mo, yung iyong pagkakakilanlan at layunin. Sa taong walang Kristo, baliwala ang buhay. Pero sa taong may Kristo, kahit mahirap ang buhay, makikita mo ang sarap mabuhay. Ang sarap ng buhay. No? Ay magdadasal ka, praise and worship ka. Tignan mo yung choir natin kanina, nasaan yung choir natin na yung kaninang nagano? Nasaan yung choir na yun? Nasaan yung brother na yun? Dahil sa trabaho, nawawala na yung praise and worship. Hindi masama ang magtrabaho. Huwag lang kakalimutang magdasal. Hindi masamang kumita. Paano kang makakakita kung wala kang kita? Hello? Hindi masamang kumita kasi may kita ka. Pag ikaw, liit mata, liit kita. Pag ikaw, wala mata, wala kita. Pag malaki kita, malaki mata. Kayo eh. Hindi masama ang magnegosyo. Ako lagi kong sinasama sa prayer, palaisdaan, babuyan, manukan, tindahan. May sister nga, nag-chat sa akin, nakakatuwa. Pinicturan yung kanyang mga isda. Brother Bet, pagpalain mo yung mga isda ko. Pinicturan yung isda, pinadala sa cellphone ko. Alam nyo po, sabi ko, amen, amen, amen. In Jesus' name, mauubos ang isda mo. Sumagot yung isda, amen. Nag-amen po yung isda, mga kapatid. Nag-amen yung isda. Hindi masama ang mag-abroad. Hindi masama ang mag-abroad. Hindi masama ang mangarap. Hindi masama ang gawin ang lahat ng bagay. Sabi mo sa iyong katabi, kailangan lamang
harap sa katabi, hindi sa akin. Nang aano kayo. Sabi ko, sa katabi, hindi sa akin. Sa akin kayo nakatingin. Sabi ko, harap sa katabi, harap sa katabi. Oh, sabi mo sa katabi mo, kailangan lamang kasama si Kristo. Amen. Pasensya kayo, buti na lang, mainit. Paglalapitan ko talaga kayo, mga kapatid. Hindi, talaga yon. Pagkasama natin si Kristo, sige na nga, lalapit nga ako. Makita, no. Total, maaga pa naman. Wala pang alas 8. Di ba, no? Papapawisan naman tayong pare-pareho dito. Okay na, kasama si Kristo, di ba? Hindi man masama magtrabaho eh. Hindi masamang kumita. Hindi masama ang mangarap, sister. Mangarap ka, punta ka ng Iraq. Pwedeng-pwede, sister. Ikaw, Brad, gusto mo pumunta ng Ukraine? Pwede, Brad. Hindi, joke lang. Hindi masamang mangarap. Kailangan lang kasama si Kristo. Pagkasama si Kristo, we reclaim our identity and purpose. Kasi kasama si Kristo eh. Pero pag hiwalay si Kristo, wala si Kristo, wala kang makiklaim eh. Wala talaga eh. Tayo pinagpala. Hindi natin sinasabing madali ang buhay. Si Brother Beethoven, dumaranas din ng hirap, pagsubok, lahat ng bagay. Pero dahil kasama ko si Kristo, makita ko lang yung mga sister na kakangitian at nagkakasama-sama. Ano man nangyari? Kung mga nakasimangot tayong pale-paleho dito, mga kapatid. Di ba? Kaya nga yung iba ayaw nang umuwi ng bahay eh. Bakit? Si tatay nakasimangot, si nanay nakasimangot, yung anak nakasimangot, yung pusa nakasimangot, yung aso nakasimangot. Ano mangyayari sa'yo? Sisimangot ka na din. Dito, naki-El Shaddai tayo, ang kasarapan. Ang dami mong problema, brother. Nakakangiti ka. Amen ba? Ang dami mong utang. Brother? Pero nakangiti ka, sister. Di ba? Amen ba? Kahit si Brother Beethoven, lahat tayo. Salamat. Kasama natin si Kristo. Lahat ng bagay pwedeng mangyari sa ating buhay. Amen. Basta huwag ka lang hihiwalay kay Kristo eh. Amen po ba? Kaya yung pagbabago, hindi ka lang kaisa, kasama. Sabi mo sa iyong katabi, kasama. Nakita nyo, ang hirap talaga eh. Babalik muna ako dito. Ayan, siyempre, no? At yan, siyempre, ang pangatlo, sa pagbabago na makakamit natin, hindi lang kaisa, hindi lang kasama, kundi ang buhay nakaalay kay Kristo. Ayan, no? Sabi mo sa iyong katabi, ialay ang buhay kay Kristo. Amen ba? Amen ba? Gusto mo magkaroon ng pagbabago? Hindi mababago ang buhay pag hindi mo inialay ang lahat kay Kristo. Pag lahat inialay natin, kaya sabi ni San Pablo, ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat. Asawa natin, anak natin, buhay natin, negosyo natin, lahat. Sabi mo sa iyong katabi, lahat. No, lahat. Kapag lahat ibinigay mo kay Lord, binigay natin sa Panginoon, ano mangyayari? Di gagaan ang buhay natin. Amen po? Magiging maayos ang lahat ng bagay sa buhay natin. Kasi inialay mo na kay Lord eh. Hindi mo naman kayang baguhin yung asawa mo. Brother, Hindi ko naman kayang baguhin yung mga anak ko. O yung mga nasa abroad. Hindi nyo kayang baguhin ang asawa nyo. Magpapakamatay ka lang dyan, mahihirapan ka lang dyan. Yung asawa mo, ang sarap ng buhay. Ikaw, hirap na hirap dyan. Di ba, no? Yung mga nasa abroad. Kaya yung mga nasa abroad, bigay nyo ang buhay nyo kay Lord. Huwag lang kayong kaseryoso. Di ba? Tama? Tama? Bigay natin kay Lord lahat. Sabi mo sa iyong katabi, hindi natin yan kaya pag wala si Lord. Pero kung si Lord nasa atin ang Panginoon, binigay ko ang buhay ko kay Lord, bigay mo ang lahat kay Lord, makakaraos ang isang araw
Makakaraos ang isang linggo. Makakaraos ang isang taon. Ang bilis ng oras. Ano? Amen ba? Ang bilis ng oras. Walang nakakahadlang sa oras. Pero ang taong inialay ang lahat ng bagay kay Kristo, lahat aayusin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kayang-kaya niyang ayusin ang lahat. Maging buhay mo, buhay ko, pamilya natin, utang natin, kalalagayan natin, aayusin niya ng Panginoon. Basta ibigay mo lang. Pero pag hindi mo binigay, sinarili mo lang, wala ho mangyayari. Papakamatay ka lang. Pero ibigay mo ang lahat kay Lord. Umiiyak ka kasi nabigo ka, nasaktan ka, sinasaktan ka. Pero, yung sakit na yan, may kumo-comfort sa'yo. Ayan, no? Sabi mo sa iyong katabi, may kumo-comfort sa'yo. No? Nandyan ang Panginoon. Amen po? Amen po ba? Kaya sa pagbabago, kailangan kaisa si Kristo, kailangan kasama si Kristo, kailangan ialay ang lahat kay Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. Si Jesus, hindi ka pababayaan. Kaya huwag kang mangamba, huwag kang mabalisa. Hindi tayo nag-iisa. May kasama ka. Hallelujah. Sa lahat ng ating mga ipapanalangin, maging si Brother Jeffrey, na makarating ng abroad, Sister Judith, maging healthy ang kanyang pagbubuntis. Patong ang kamay sa tapat ng ating puso at namnamin natin sa oras na ito na si Jesus magbibigay bago, magbabago ng ating buhay. Amen. Hallelujah. Huwag kang mangangamba Amen. o mamamalisa. Huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, May kasama ka. may kasama ka. Yes, Lord. Siya'y karamay mo sa tuwina. Amen. Huwag kang mangangamba o mababalisa. Huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa. Di ka nag-iisa, May kasama ka. may kasama ka. Amen. Siya'y karamay mo sa tuwina. Si Jesus. Si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka Iiwanan. iiwanan. Yes, Lord. Siya'y kasama mo, karakaramay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Si Jesus, si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka Iiwanan. iiwanan. Siya'y kasama mo, karakaramay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Muli si Jesus. Si Jesus, di ka Amen. pababayaan. Si Jesus, Di ka iiwanan. iiwanan. Hallelujah. Siya'y kasama mo, karakaramay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya laging tapat. Siya'y laging
sa hapong ito, sa ika-33 anibersaryo na ibinigay mo sa Masantol Chapter. At patuloy namin nga ang kinang yung pagsama at pangunguna sa ngalan mo, Jesus. O yung mga workers po ng Masantol, coordinator, assistant, secretary, asa na? O dito kayo sa harapan, papanalangin natin. Dali, tapos may panyo po tayo ipapamahagi. Ilang bang piraso yan, sister? Ha? 30? O, 33. Dahil 33 po, 33 lang po yung panyo. Ano? Ayan. Sana naging 100 na para 100 na. Ano? Asa yung mga workers? Dali, mga workers. Asa mga workers ng Masantol? Nasa na sila? O si brother, asan yung masipag nating brother? O yung mga choir dito na lang, yung mga choir dito na lang kayo sa likod. O yung mga choir. Ayan. Ayan. Nasaan na yung mga workers na Masantol? Yung daw mga workers. All workers. Asan si brother? Yung masipag nating brother. Yung kumuha ng generator. Si Brother Hindi, Dadong. yung isa, si brother ano? Si Brother Dadong. Ano pangalan? Dado? Dadong. O, asan na? Brother Dado, bilis! Masipag. Ayan o. Kaya nga ho eh. Ay, ang hirap umalis eh. O, dali. O, sige, sama na kayo, mga ano. Yung mga taga-Masantol. Masantol. O, yung mga Masantol. O, yan. Yung mga taga-Mangga, tsaka na kayo. Masantol muna. Ano. Yung mga Guyabano, lalo Ate na. Jeng. O, sige. Yan daw po masantol. Ayan. O, doon po. All. Dito po, sister, sa likod. Ay, nalikod na, nahulog na. Sa likod kayo, sa likod. O, sa likod po, sa likod. Yan. Kayong mga taga-Masantol, apo, yan, mga santol. Yan. Ang daming masantol, ano? Diba? O, doon po, supa kayo doon. Sa, Masantol sa na lang likod. natira pala. Doon, sa likod. Yan. Yan. Yun. Nakakatawa naman, mga taga-Masantol. No? O, yung mga hindi masantol, ibig sabihin, nasan pa? O yung mga nasa labas na Masantol, pasok na. Ayun sa kanto, doon. Kumakaway. Brother, ay, kumpare. Paring Paul. Paring Paul. Sige na. Panalangin natin sila. Okay, nakakatawa naman kayo, no? Ayan, okay. Answered prayer na, Dado. Men, lahat na. Sige, panalangin natin. Lahat pala kayo masantol, ano? Yung mga umalis siguro, mga malalayo bahay nila, no? Okay. Oo, yung mga taga-Sapang Palay, tsaka yung si Palay. Lahat ng Palay, umalis na. Okay, sige. Sige, manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. Panginoon, salamat po sa chapter na ito ng Masantol. Patuloy mo silang pagpalain, gabayan, samahan. At i-bless mo, Lord God. Next week po, sila po ay 34th year anniversary na. At patuloy mong ibigay ang tagumpay sa kanila. Pagkaisahin sila, magsama-sama. Anumang mga sigalot, mawala na. Anumang mga problema, magkaroon ng kalutasan. At patuloy na magkaisa, magsama-sama, magtulungan. At patuloy, Lord God, pangalan mo'y makilala pat madakila. Salamat po sa suporta ni Father sa chapter na ito. At salamat sa mga manggagawang ito, Panginoon. Alam ko po, ang aming punong lingkod ay nagdadasal para patuloy mo silang palakasin, gabayan, samahan, at ibigay po ang tagumpay. Salamat po ng marami sa ngalan ni Jesus. Right now, receive, be healed, and claim the power in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Amen, amen, amen. Father, Son, Holy Spirit, amen. Okay. So, kayo naman, taga-Masantol na kayo, diyan muna kayo sandali. Picture muna. Picture muna. Brother Rudy, picture. Picture muna. Okay, tingin lahat, picture kayong lahat. Brother Rudy, Brother Joe Luway, sama kayo dito. Kasi preacher kayo ni Lord. Yan. Kayo ang dito, contact. Asan yung contact person natin na dalawa? Umuwi na?
Sister Gina. Oh, may Sister Gina. Okay. Yung mga nasa likod, ayan o. Isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa. Ayan o. Ayan. Okay. O, wag mo na kayong aalis dyan, ha? Diyan muna kayo, diyan muna kayo, ha? Masantol. Diyan muna kayo. Masantol na Diyan lang muna kayo, pala ha? natira. O. Bibigay po yung mga hindi taga Masantol. Okay. 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 Oh, yung mga Okay, oh, mga sister. Oh, panyo nyo po. Ayan. Ayan. Dito naman po, sa likod. Ayan. Dito po sa likod. Oh, isa-isa lang po, isa-isa lang, Dito po isa-isa sa lang. likod. Oh, sandali lang kasi taga Masantol na kayo eh. Oh, ayan oh. Hop! Oh. Oh. Ayan. Okay. Oh. Yung mga wala pa, humingi kayo kay sister. Na mag-picture tamo kining kay. Picture tamo Okay. kining Oh, wala na. Oh, wala na. bulletin board. Salamat po. God bless. Anniversary. Thank you, Lord. Salamat po. God bless. God bless. God Happy bless anniversary. all. Oh, narinig. Picture, picture. Picture. Tutugtog. Go! Always give thanks. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And all that the weak say, I am strong. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong at nakisa sa 33 anniversary ng St. Michael's